Babala naman po sa mga magulang, payuhan yung mabuti ang inyong mga anak na huwag basta-basta makipag-usap sa mga hindi kakilala. Isang estudyanteng 13 anyos kasi ang nabudol-budol at natangayan pa ng cellphone at bag. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Sa unang tingin, aakalaing magkakilala ang menor de edad na estudyanteng biktima at ang babaeng sospek na naka-face mask pa na nahuli kam ng CCTV camera ng isang fast food chain sa Marikina City. Kwento ng dalagita, papasok siya sa eskwelahan nang makasalubong ang sospek. Sinabi raw ng babae, nakakilala nito ang kanyang ina. Una po, hiningi na po yung number ni mama. So, aware na po ako. Hinawag ko po maigpit yung phone ko. Tapos, sinabi ko lang po yung number. May nabanggit siyang family member nila mama. Okay. So, dun po ako napaniwala. Sa loob ng fast food chain, makikitang may kausap sa telepono ang sospek na tsuhin umano ng dalagita. Sabi raw ng sospek, may ibibigay daw na malaking halaga ng pera ang umano'y tsuhin niya sa kanyang ina. Sinamahan pa ng sospek ang dalagita hanggang pagtawid ng kalye. Pero kapansin-pansing mag-isa na lang bumalik ang sospek sa fast food chain saka kinuha ang bag na iniwan doon ng biktima. Agad umalis ang sospek, tangay ang cellphone at iba pang gamit ng biktima. Pagpunta niya, wala na. Chinik niya daw sa CR, wala na. Okay lang naman po kung kunin niya yung phone ko, wag na lang po yung bag. Dahil? Kasi mas kailangan ko po yun sa pag-aaral. Nakasabay na mag-ina para humingi ng assistance sa Barangay Concepcion 1 ang nabiktima rin ng kaparehong modus. Tingin ng barangay, sindikato ang nasa likod ng pag-target sa mga bata, lalo't pareho ang ginawang estilo. Pagkakuha ng items, uutusan yung bata na bumili. Baka may isang grupo yan na ginagawa lang nila isa-isang style. Binagyan ko ng atas yung ating mga PCP commanders na maging aware tapos maglagay ng mga kapulisan sa mga eskwelahan. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.